mukhang matutuloy na sa Hunyo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At alam nyo ba, kapag napatunayan na nagkasala ang bise ay hindi na siya maaaring makatakbo kahit anong posisyon sa gobyerno ng Pilipinas, mapresidente man o Vice President, mayor o barangay captain man lang, dahil daw sa mga seryosong aligasyon nito katulad ng mga sumusunod. Una, ang pagbanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas at kaalyado niya noon na si Bongbong Marcos. Kung naaalala nyo, noong nakaraang taon, matindi ang galit at walang preno ang mga maaanghang na sagot ni Vice Sara Duterte sa isang virtual conference na inoorganisa sa mga taga-suporta ni Duterte. Madaling araw ng Sabado ng Nobyembre ng nakaraang taon ito naganap. Hindi mapigilan ang galit ng Vice Presidente noon dahil sa mga nangyayari sa kanyang mga kasamahan sa OVP o Office of the Vice President, lalo na sa nangyari sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulueta Lopez matapos inilabas ang transfer order kay Attorney Lopez patungong Women's Correctional doon sa Mandaluyong City. Ito'y matapos maikontempt sa Kamara. Ang ina ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Dahil daw sa pagsulat ng OVP sa Commission on Audit o COA na huwag ibigay ang ilang mga dokumento sa Quadcom, mabibigat din ang mga revelasyon ni Vice President Sara Duterte noon, katulad ng may nalalaman daw siya na may pinaplano si Martin Romualdez na patayin siya, kung kaya't nagbitiw siya ng isang matinding birada ang bise tungkol sa aligasyon na ito. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Kapag may nangyari daw sa buhay ni Sara Duterte, ay nagbili na daw siya umano na patayin sina Bongbong Marcos, Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Ang pangalawang dahilan kung bakit ma-impeach ang Vice Presidente dahil daw sa maling paggamit ng pondo. Dahil dito ay usap-usapan ito sa nakaraang buwan. Ang mga aligasyon na ito kay Vice President Sara Duterte sa maling paggamit ng pondo sa kanyang tanggapan, mariing itinanggi ni Sara Duterte ang mga akusasyon na ito. You sent me written instructions about money, millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Ayon sa Commission on Audit o COA, nagkaroon ng Notice of Disallowance sa paggamit ng 73 million pesos confidential fund noong 2022 at hindi daw ito nakasunod sa mga regulasyon. Binalita din ito noon na bukod ni Mary Grace Piatos, aabot pa sa 405 na individual na nakatanggap daw umano ng confidential fund ng Vice Presidente na walang record o datos. Ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. Ayon din sa Philippine Statistic Authority o PSA ay walang birth certificate at record ang mga nabigyang pera o confidential fund ng Vice Presidente. Dahil dito ay mai-impeach siya. Ang pangatlong dahilan kung bakit ma-impeach ang Vice Presidente dahil daw sa kakulangan at hindi pag-aksyon laban sa China dahil sa mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ang mga hindi daw pag-aksyon ng Vice Presidente ay maituturing itong at magamit sa impeachment trial. Sa paparating na Hunyo ay magsisimula na ang impeachment trial ng Vice Presidente na si Sara Duterte sa Senado. Ang impeachment complaint na ito ay sinusuportahan ito ng mahigit 240 na mga miyembro ng House of Representatives at nilagdaan nila ito. At ito ang mga kongresista na lumagda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kapag napatunayan na nagkasala siya sa mga binibintang na aligasyon sa kanya,
at guilty siya sa hatol, hinding-hindi na siya maaaring tumakbo sa anumang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas, presidente man, vice president o mayor o barangay captain sa Pilipinas. Kinwestiyon din ni Senator Chis Escudero kung bakit minadali ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nagawa man lang nila ito ng 2 araw sa pagkuha ng mga pirma ng mga kongresista kung sino ang sumasang-ayon na i-impeach ang Vice Presidente doon sa House of Representatives. Nagbitiw din ng reaksyon ang anak ni Bongbong Marcos na si Sandro Marcos na kung bakit siya ang pinakaunang lumagda sa impeachment complaint ng Vice Presidente. Ang sagot niya ay ito. Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Sabi pa ni Sandro Marcos, hindi raw makatarungan ang mga binitawang salita ng Vice President patungkol sa kanyang yumaong lolo na si Ferdinand Marcos at pagbanta sa buhay ng kanyang mga magulang at pati na rin ang tito niya na si Martin Romualdez. At nang tinanong si Sara Duterte patungkol sa paparating niyang impeachment trial sa Senado, ito lang ang masasabi niya. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Kayo, anong masasabi nyo sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Guilty ba siya or not guilty? Comment down below.